Ang pinag-aaralan natin to continue on, we're talking about the importance of the Word of God in our spiritual growth. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating spiritual na paglago, sapagkat uulitin ko ulit na ang ating paglagong spiritual ay malaking bagay sa Panginoon. It's very important to God ang ating paglagong spiritual. Ang nais ng Panginoon, maging ang disenyo ng Diyos sa buhay natin ay lumago. He sees the end from the beginning. Bago pa man tayo umpisahan, ika nga ng Panginoon, o siya gumawa ng umpisa gawain sa buhay natin, ang katapusan na ang kanyang tinitignan. Tinitignan niya tayo bilang kung sino tayo ayon sa kanyang disenyo, at makikita natin yung disenyo niya doon sa Romans chapter 8. Hindi po ba na ating tinalakay nung nakaraan, that whom He foreknew, He also predestined. He also destined from the beginning, foreordaining them to be molded in the image of His Son and share inwardly in His likeness, that He, Jesus, might become the firstborn among many brethren. So nais ng Panginoon na makarating tayo doon sa stature na tayo ay maging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa paraan ng pagsasalita, sa paraan ng pag-iisip, sa paraan ng pag-a-acknowledge sa Diyos bilang kung paano siya naging dependent sa kanyang Ama nung siya ay lumakad dito sa lupa. Na sinabi niya, of myself I can do nothing. Right? Sa aking ganang sarili, wala akong magagawa. What I see my Father doing, yun ang aking ginagawa. Kung ano ang naririnig ko sa Kanya, yun ang aking sinasabi. Amen? So He was so dependent on God. He walked on the earth, very dependent on God. At yun yung nais ng Panginoon na dalhin tayo doon. At the importance of the Word of God in our lives. So natalakay natin nung nakaraan that we are born. We are born again through the Word. So again, tayo ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pinanganak tayo ng ating mga magulang on the natural. Pinanganak tayo ayon sa kanilang something nasa kanila na nagre-reproduce. In fact, basahin natin yan sa Message Bible. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse number 1 sa Message. Ang sabi dito, your new life is not like your old life. Ang ating buhay, yung bagong buhay na ito ay hindi katulad nung dating buhay natin. Your old birth, yung ating lumang kapanganakan, comes from a mortal sperm. Mortal na sperm ng tao. Kaya tayo ipinanganak na buo sa sinapupunan ng ating mga magulang kasi merong sperm na nandoon. Your new birth, yung bagong buhay natin sa new birth, comes from God's living Word. So ang ating panibagong pagkatao na new creation na ito ay nanggaling sa salita ng Diyos. Ito yung bumuo sa atin, ang salita. Siya ang bumuo at ipinanganak tayo, nabuo tayo sa sinapupunan ng Diyos at ipinanganak tayo. Your new birth comes from God's living Word. Just think, a life conceived by God. So ito yung ating bagong katauhan na doon sa ating in Christ School of the Word ay ating din tinatalakay na ngayon we are new creation in Christ. Amen? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, new things has come. Amen po ba? So itong bagong buhay, ito na ngayon ang ating identity. At ito ngayon ang pinalalago ng Panginoon sapagkat ito yung bagong buhay natin, ito yung tayo, ang totoong tayo. Yung luma mong pagkatao, patay na. Sabihin mo nga, patay na. Pero ang problema, ayaw nating mamatay yun, hindi po ba? Binubuhay natin at yun yung ating pinifeed, yun yung ating
Yun pa rin yung ating consciousness, ika nga. Yun pa rin yung pagkakilala natin kung sino tayo dati, yun pa rin. Kahit na tayo ay born again na. Kahit na sinasabi na ng salita ng Diyos na ang lahat ng bagay, ang sino man na na kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala na dito si Juan. Si Juan ba yun? Si Pedro. Ay, katulad ng kwentong, sino nakarinig ng kwento na yon? Taas ang kamay nung nakarinig na ng kwento. Isa, dalawa, kukunti pa lang yung nakarinig. Praise the Lord. Wala na dito si Juan. Patay na. Praise the Lord. Wala na dito. Amen. Ang dating pagkatao ay wala na. Tayo ay naging bago na. So yun yung dapat nating makilala. Sino itong bagong ito? Ang bagong tayo. Kaya makikita natin yon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So we are born again through the Word of God. Ang nagbigay sa atin ng panibagong kapanganakan ay walang iba kundi ang salita, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At dahil sa tayo ay ipinanganak ng salita ng Diyos, nung ipinanganak tayo, na born again tayo, last week, tinalakay natin na ang salita ng Diyos din, the importance of the Word of God, it feeds and nourishes your spirit. Kasi dahil sa yan ang nagpanganak sa'yo, ay ito din ang magnonourish sa'yo. Amen. Kung tayo ay pinanganak sa laman, ay dito pinanganak tayo, baby, ang magnonourish sa atin ay mga bagay din na makalaman. Katulad ng gatas, pagkain, chichirya, ay kanin. Yun din ang magpapalaki sa'yo sa laman. Subalit sa Espiritu, dahil ikaw ay pinanganak sa Espiritu, ang magnonourish sa'yo ay Espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. And again, how many of us na pinapahalagahan natin ng gusto at labis yung ating mga pisikal na katawan? Kain tayo ng kain. In fact, iniingatan natin maging ang ating mga pagkain. Meron tayong dieta sa ating pagkain. Pero hindi natin, binabaliwala natin ang lakas ng doong tao sa loob natin. Binabaliwala natin. Hindi baling malakas tayo, kain tayo ng kain. Ala, sambo ko. Kain tayo ng kain, pero hindi natin pinapakain ang ating spiritual. No wonder na tayo ay, kapag dumating yung mga unos, mga problema na binabato sa atin ng kaaway, gagawin sa'yo ito ng tao, sasabihin sa'yo ito ng tao. Right? Wala kang lakas na harapin. Kasi mahina ang loob mo, ang kalooban. Subalit ang Panginoong Hesus, kahit na hinarap siya ng kaaway, anong sabi niya? It is written, man shall not live by bread alone. Amen? Hinarap siya ng kaaway. Ilang beses niyang tinukso. Ang sagot niya, it is written. Bakit ganoon? Sapagkat alam niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. How many of us, kapag dumadating tayo sa pagsubok, na binabato tayo ng kaaway, how many of us makakakuha ng scripture sa atin at sinasabi natin, it is written. Amen. Babatuhin tayo ng kaaway at mga circumstansya na wala na tayong, halos wala na tayo, lubog-lubog na tayo sa utang. Hindi kayo yun. Amen. But ano ang nasusulat na sasabihin natin? For I know the grace of my Lord Jesus Christ. It is written, I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for my sake He became poor, so that through His poverty I might become rich. Abundantly supplied. Yun yung ibig sabihin ng rich. But it is written. Amen. Pag binabato tayo ng kaaway na wala kang kwenta, wala kang halaga, tingnan mo ang ginawa mo, tingnan mo ang patuloy mong ginagawa, ang sinasabi mo, ay inaway mo na naman yung kapitbahay mo, inaway mo na naman yung asawa mo, sinigawan mo na naman yung mga anak mo. Praise the Lord. It is written, Lord, patawarin mo ako, but it is written, I am the righteousness of God in Christ. Pag tinitira tayo halimbawa ng sakit karamdaman, anong lumalabas sa bibig natin? It is written, by the stripes of Jesus, I am healed. Pag nanghihina tayo, anong lumalabas sa bibig natin?
Let the weak say, I am strong in the Lord and in the power of His might. Amen. It feeds and nourishes our spirit. And number 2, natatalakayin natin. Sister Grace, hanggang alas 11 lang ako It saves. Number 2, ang kahalagahan, importance of the Word of God in our lives, it saves, yung word na saves, it washes and renews our soul. Bakit siya saved, Pastor? Akala ko ba saved na ako? Yes, you are already saved. Amen. Babanggitin ko lang ng konti. Ang tao ay 3-part being. Spirit, soul, and body. Sabihin mo nga, ako ay spirit. I have a soul. I live in this body. Yun yung katotohanan kung sino ka. Hindi ka lang katawan. Kaya hindi mo lang dapat pairalin at sundin ang mga pita ng iyong katawan, laman. Because you are a spirit. You have a soul. You live inside physical body. Kapag ang katawang ito ay tumibok na huminto na sa pagtibok, ang pusong ito, ibuburol ka. Mawawala na. Mamamatay na ang katawang ito. Subalit ang tunay na ikaw, ang tawag ng Bible, the inner man, na composed of your spirit who has a soul. Ang soul ay mind, will, and emotion. Kaya ka merong will, pagpapasya. Meron kang mind, nakakapag-isip ka, at meron kang emotion. Yun ay wala sa katawan mo, kundi yun ay nasa kaluluwa mo, na nasa espiritu mo na magkasama. Ang tawag dyan, inner man. Tao sa loob mo. So, ibig sabihin, ang tao kapag namatay, mawawalan siya ng buhay, hindi na makakagalaw kasi wala ng function yung puso na nagpapadaloy ng mga ugat, nagpapump ng mga dugo sa mga nerves natin, mawawala siya. So, balit ang tunay na ikaw ay mananatili. Mabubuhay magpakailanman. At dalawa lang ang destinasyon ng tao kapag humiwalay na sa katawan. Dalawa lang. Ulitin ko ulit, either kung tinanggap niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sinabi niya, Jesus, you are my Lord, ang kanyang destinasyon ng taong yon ay magiging katulad ng kung sino ang Diyos na dineclare niya na Jesus, you are my Lord. Kung si Jesus ang Lord mo, mapupunta ka kung nasaan si Jesus. Pero kung hindi mo dineclare si Jesus na Jesus, you are my Lord, hindi mo dineclare, by default, kahit na hindi mo sinabing, Satanas, ikaw ang aking Lord, kahit hindi mo sinabi yun. So, balit hindi mo sinabing, Jesus, you are my Lord, by default, ang dineclare mo na Lord mo ay si Satanas. At ikaw ay mapupunta kung saan siya mapupunta. Saan mapupunta si Satanas, Pastor? Doon sa dagat-dagatang apoy na inihanda sa kanya. So, kung sino ang dineclare mo, ang pinagpasyahan mo na sundin, bilang Panginoon, doon ka mapupunta. Kasama ka niya. It's up to you to decide. Amen. But once you confess, Jesus, you are my Lord, you will share the same destiny with the God whom you confess to be your Lord. Amen. Ang ating espiritu ay ligtas na nung tinanggap natin si Jesus, Lord, you are my Lord. Niligtas ang ating espiritu. Ang tawag dyan sa Bible is you have been justified. Pinatawad ng Diyos. Justified. Justified, not sin. Nakatanggap ka ng kapatawaran dahil pinatawad ka sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus. Yung lahat ng kasalanan mo, binayaran ni Jesus. Pinarusahan si Jesus, alang-alang sa'yo. Kaya pinatawad ang espiritu mo. Ang soul natin, it needs saving. It needs, kailangan siyang maligtas. Ibig sabihin, kasi ang ang soul ulit? Ang soul is mind, will, and emotion. Ang mind mo, ng paraan mo ng pag-iisip, baka mundo. Kailangan siyang maligtas, makapag-isip ng bago. Ang emotion mo, makalaman. Kailangan siyang maligtas. Na lagi na lang ang emosyon natin ang sinusunod natin, hindi po ba? Ang gusto ko, gusto ko.
Ay, ito yung nararamdaman ko, kaya ito yung gagawin ko. Kailangan niya maligtas. Kailangan niya may align sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung mind, yung will natin, at yung emotion natin, kailangan siyang mailinya doon sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, ang siyang magre-renew niyan, ang magsisave ng soul mo. Hindi ka marirenew sa anumang kapamaraanan, kundi ang salita ng Diyos, ang siyang magbabago ng kaluluwa mo. Ang kaluluwa, your mind, will, and emotion. Paano ka mag-isip? Paano ka, ang damdamin mo, paano ka sumunod sa damdamin? At kung paano mo sinusunod yung kalooban mo. Amen. Your will. Kasi yan yung tangi mo, ang kalaban mo, ang pinakamabigat nating kalaban, mga Kristiyano, sa mundong ito na ginagalawan natin, na makakapaglayo sa iyo sa kalooban ng Diyos at sa Diyos, hindi si Satanas. Si Satanas ay talunan na. Ang napakalaking kalaban natin ay yung sarili mong kalooban, yung will mo. Kapag hindi yan namatay at hindi mo na ipasakop sa Diyos, yan yung maglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya yung will na yan ay kailangan siyang ipasakop. Kaya sabi ng Panginoon, Father, not my will, your will be done. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, I have my will, sabi niya rather, my will is to do the will of God who sent me. Ang sabi niya ng Panginoong Jesus, my food is to do the will of God. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Yung will na yan ang kailangang maipasakop sa will ni Lord. Amen. Kaya ang tanging gagawa niyan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa patuloy na pagpapasakop natin sa salita ng Diyos, yun yung magre-renew sa will na yan. Pero hanggat hindi mo ipinasasakop sa salita ng Diyos, ang sarili mong kalooban na gagawin mo ang gusto mong gawin, nararamdaman mong gawin, sasabihin ko sa iyo, ang buong buhay mo lalakad pa rin sa kung ano ang gusto mo. Amen. Gagawin mo kung anong gusto mo. Pupunta ka saan mong gusto mong pumunta, kahit pagbawalan ka. Ay, walang makakapagpigil sa iyo hanggat hindi may ipapasakop yung will na yan. Amen. At sino sa inyo dito mas matanda kaysa sa akin? Praise the Lord. Kung mas matanda, walang tumaas ng kamay. Parang ako yung pinakamatanda. At kung kayo po ay nabuhay na, naglakad na kayo sa mundong ito ng medyo matagal-tagal na rin, alam niyo kung saan mapupunta tayo kung susundin natin ang ating sariling kagustuhan, hindi po ba? Malalaman mo na yung mga gusto mo pala, gusto mo lang. Yun pala, karamihan sa mga ginugusto mo, na ayon lamang sa emosyon mo at laman mo, ikakapahamak mo. Kung ito ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Narito pa po ba kayo? At nagpapasalamat tayo sa mga kabataan, sa totoo lang. Salamat. Ako, nung ako ay, ulitin ko na, nasa Saudi ako, 20 years old, nung dumating ako sa point na when I was 25 years old. 25 ako. At nung ako ay medyo nagkakaedad pa na naging 30, sabi ko, Lord, na-realize ko Lord, sana kung bata pa ako, lubos kong ibinigay ang aking buhay sa iyo, Panginoon, mas marami siguro ako ngayong naabot na hindi na ako pumalpak pa sa desisyon ko. Na meron akong nagawang desisyon na ganito na, Lord, kung wala na, hindi mo maibabalik ang desisyon na nagawa mo. Of course, maaaring na-restore yung family mo, na-restore kami ng asawa ko, but ang consequences naroon na hindi mo alam. At pinapasa Diyos mo na lamang na, Lord, Panginoon, Ikaw ang mag-ayos ng lahat, sa biyaya mo, Panginoon, ay maayos ang lahat. Pero still, may nangyaring mga bagay na hindi nangyari.
Narito pa po ba kayo? At ganun din ang mangyayari sa bawat isa sa atin kung hindi mo ipapasakop yung kalooban mo sa Panginoon. Of course, ikaw naman ang masusunod. Sasabihin mo, buhay ko naman to. Ay, buhay mo naman talaga yan. Kaya lang, doon hinubog ng sanlibutan ang ating pagpapasya sa buhay. Sasabihin natin, buhay ko naman yan. Pero sa totoo lang, yung buhay mo na yan, hindi naman talaga mo buhay yan. Pahiram lang. Kaya pag may namamatay, halimbawa, may kumakantang, hiram sa Diyos. Si Pastor Andy yun. Ang ating buhay. Kasi hiram lang talaga ang buhay. Amen. In fact, ang buhay natin ay hindi hiram, kundi ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pagkatiwala ang buhay. Titingnan natin kung paano mo gagawin ang buhay mo sa ipinagkatiwala sa iyo. Kasi ang lahat sa buhay, nababanggit natin to, ang lahat, everything in life, everything that comes from God in this life is just an entrustment. Pagkakatiwala sa iyo kung anong gagawin mo. Ang buhay ay pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Anong scripture natin yan? Sabi ng Panginoon, whoever loves his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. So makikita daw natin ang tunay na buhay kapag ang buhay na ito na ipinagkatiwala lamang sa atin ay isurrender natin sa Diyos, doon mo makikita ang tunay na buhay. Doon uusbong ang tunay na buhay. Doon mo makikilala at malalaman ang talagang katotohanan at meaning at purpose at beauty ng buhay. Kapag itong buhay na ito ay sinurrender mo na sa Diyos. Lord, narito ang buhay ko, iyon na. Gagawin ng Diyos, makikita mo kung paano ka mamumuhay. Yung hindi mo kayang maranasan nung ikaw ay hindi pa nagsusurrender sa Diyos, mararanasan mo ang kapayapaan, mararanasan mo ang kagalakan, mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon, mararanasan mo na maging pagpapala sa iba, mararanasan mo kung paano magbabago ang tao, ang buhay ng tao sa pamamagitan mo. Malalaman mo ang isang klase ng buhay na makalangit na buhay. Subalit ang meron lang tayo sa ngayon, hindi natin maibigay sa Panginoon, di ba? Kasi ito ang gusto kong gawin. Your soul needs saving. Kailangan siya mailigtas. The importance of the Word of God in your life, it saves, washes, and renews your soul. Maliban na bigyan mo ng puwang ang salitang ito sa buhay mo, hindi magbabago ang buhay mo. Maliban na bigyan mo siya ng puwang at baguhin ang pamamaraan mo ng pag-iisip, paglakad, at pagdidesisyon mo, hindi magbabago ang buhay mo. Hindi magbabago ang buhay ko. Kung hindi ko bibigyan ng puwang ang salitang ito na magbago ng aking kaisipan. Kung ang isipan ko ay ganun pa rin, ako mag-isip. Kung ang pagdidesisyon ko ay ganun pa rin, ako magdesisyon. Base sa sarili kong kalooban, base sa emosyon ko, base sa kung ano ang alam kong tama, walang magbabago sa buhay ko. Sasabihin ko din sa inyo, kasi kinausap ko na sarili ko, di ba? O kung kakausapin ko na kayo ngayon, hindi na kayo masasaktan. Kung hindi mo babaguhin ang buhay mo, hindi mo paglalaanan ng salita ng Diyos ng buhay mo, umpisa bukas, mamaya, at tuloy-tuloy na salita ng Diyos, bibigyan niyo na po ang sa buhay niyo, walang magbabago sa buhay niyo. Sa susunod na linggo, nandito ka, pupunta ka dito, ganoon pa rin ang buhay mo. Sa isang buwan, ganoon pa rin ang buhay mo. Right? Sa susunod na taon, ilang linggo na lang, 2025 na, magiging ganoon pa rin ang buhay mo. Right? Ang masama pa niyan, baka lumala pa. Amen. Yun yung ibig sabihin ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. We honor the Word of God. Of course, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, we are not perfect. Hindi tayo perfecto, hindi ako perfecto. Amen. May mga pagkakataon na hindi mo masubmit, Lord, tulungan mo ako by your grace. Subalit, yun yung ating
patuloy na endeavor na, Lord, we submit to your will. Not my will, but your will be done. Sapagkat merong enemy na maglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. I pray mga kapatid na nauunawaan natin ito kasi I find out na kahit na ito palang napaka-basic na ganito sa iba ay talagang hindi maunawaan. But I pray sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, maunawaan natin, makita mo ang buhay mo na hindi ka lang, kung ikaw ay Kristiyano talaga, magpaka-Kristiyano ka. Ang buhay natin ay hindi lamang tayo Kristiyano sa linggo. I pray na hindi ka lang linggong Kristiyano. O kahit na sa linggo Kristiyano ka, maiigin na rin. Pero baka kahit linggo, hindi ka Kristiyano, umattend ka lang ng church, yun ang problema. Na hindi mo talaga tinanggap si Lord sa buhay mo. Hindi ka talaga ipinanganak muli. Yun yung problema. Ang problema ay kung hindi ka talaga ipinanganak ng salita ng Diyos. Kaya walang appeal sa iyo ang Diyos. Kaya wala kang desire sa mga bagay ng Diyos. Kasi hindi ka talaga. I pray na sa atin, ma-realize natin kahit sa preaching na ito, Lord, Jesus, gagawin kita Panginoon, ang Panginoon ko sa ngayon. I pray kahit sa atin dito. You decide. At kung magdi-decide tayo as far, kasulad na sinabi ni Joshua chapter 24, you decide. But as for me and my house, we will serve the Lord. And I pray, ganon din yung sa aking pamilya. Amen. Hallelujah. You know, wag nating sayangin ang panahon, mga kapatid. Wag nating sayangin ang panahon in a sense na, alam niyo, sa totoo lang, we don't know kung anong mangyayari bukas. Hindi niyo alam. Tama po ba yun? What we have is today. Kaya ang tawag dyan, the present. Amen. Pero alam ko ang isang bagay, binanggit ko yon sa inyo na hindi alam ang bukas, na parang it sounds like, Lord, parang wala namang faith diyan, Pastor. I know. Pero, alam ko na ang taong gumaganap ng kalooban ng Diyos, alam ko, katulad ko halimbawa, alam ko na hindi ako mamamatay. Bukas buhay pa rin ako. Paano ko masasabi? Right? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos, I will live, I will not die. I will live and I will proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Sa James chapter 3 verse 14, sabi niya, listen now, you, buksan nga natin yung Sister Grace para hindi ako nagmamumble na magmumble. kung tama ako, 3:14, 4:17, come now, you who say today or tomorrow, let us go to this or that city. Uh, 14:17, 4:17, 4:13. Para mabilis, o mas mabilis pa tayo. Ang sabi doon na, lumapit kayo sa akin. Nakita mo na, Sister Grace? O, para lang praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes, 4:13. James 4:13. Come now, you who say, lumapit kayo sa akin, kayo ng mga nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami doon sa Las Piñas, pupunta kami doon sa Parañaque, sa Muntinlupa, gugugol kami ng 1 taon doon, mangangalakal kami, buy and sell and make a profit. Magninegosyo kami doon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin ang mga nagsasabing ganyan. Bukas, ngayon o bukas pupunta kami sa ganito, mangangalakal kami or magtitinda kami doon. Verse 14. Sabi niya, whereas hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa'yo bukas. Right? For what is your life? Hindi mo nga alam ang bukas mo, tapos sinasabi mo na, bukas pupunta kami sa ganon.
Bukas, attend akong party. Bukas, pre, kita tayo. Hindi mo alam bukas. Alright? Bukas, susunduin kita dyan, gantong oras. Mag-date tayo ulit. Hindi mo nga alam ang bukas. Ang sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Kayo nagsasabing, bukas, gantong gagawin ko. Bukas, gantong gagawin ko. Right? For what is your life? Ang buhay mo, ano ang buhay mo? Sabi niya, it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Oh, vapor. Ito yung vapor. Usok. Makikita mo usok, meron, tapos wala na. Umaano ba siya dito sa loob? Wala. At kahit na mapuno ito ng usok, mamaya-maya wala na din. Ganyan lang daw ang buhay. Pero sabi sa verse, sumunod na verse, sabi niya, instead, you ought to say, so sa halip na gano'n na sabihin mo, ganito sabihin mo, kung kalooban ng Diyos, we shall live and do this or that. Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay kami at gagawin namin ito at gano'n. So, ang translation ko dyan, ganito. So kayo na hindi ninyo pinamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang buhay ninyo, hindi nyo alam kung ano mangyayari bukas. Pero kung alam niyo na kayo ay nasa kalooban ng Diyos, mananatili kayong buhay. Bukas naririyan kayo. Kasi gagawin nyo ang kalooban ng Diyos. Kaya masasabi ko sa inyo, sa susunod na linggo, nandito pa rin ako. Sa susunod na Sabado, magpipreach pa rin ako sa inyo. Amen. Pero hindi natin alam, right, kung nandiyan pa kayo. Hindi natin alam kung babalik pa si Lord, kung bumalik na si Lord. Hindi natin alam kung anong nangyayari. But I'll make sure na ayon sa kalooban ng Panginoon sa akin, I will live, I will not die, and I will proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. So lahat, kung ating gagawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, whether we live, whether we die, we are in the will of God. Sabi ni Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Pero malalaman mo, kapag ikaw, halimbawa, ready ka na? Katulad na sinabi ni Paul, I am ready to be poured out as a drink offering. Malalaman mo. Amen. Pero huwag kayong mag-iisip na mauna na sa langit. Amen. Gawin natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. The Word of God, it saves and washes, renew our soul. James chapter 1 verse 21, therefore lay aside. At ito, kapansin-pansin, ang sinusulatan ni James dito ay yung mga mananampalataya. Pero ang sabi niya, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness. Overflow of wickedness. Labis na overflow ng kasamaan, sabi niya, and receive with meekness the implanted word in your spirit, which is able to save your soul. Again, ulitin ko, ang soul natin, in need renewing. Your spirit already is saved. Ang spirito mo, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, you confess Him as your Lord and Savior, your spirit is saved. You're going to heaven. Pero yung soul mo, kailangan siyang ma-renew. Kailangan siyang mahugasan ng salita ng Diyos. Sa pag-iisip mo, sa pagdidesisyon mo, at ang paggawa mo sa sarili mong kalooban. Amen po ba? Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So dito makikita ninyo sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, if a man is spirit, he has a soul, and who lives in the body, kung ang espiritu mo, narito pa po kayo? Kung ang espiritu mo ay saved, dito mo makikita kung anong gagawin mo sa katawan mo. Sa katawan at saka sa soul mo. Ang katawan mo, anong dapat mong gawin sa katawan mo? Itong body. Anong dapat niyang gawin? Ngayong saved ka na, anong dapat mong gawin? Sabi ni Paul, I beseech you therefore by the mercies of God that you present your bodies. Lord, ito ang katawan ko. You present your bodies to God. Kapag pinresent mo ang katawan mo sa Diyos, meron kang kakayanan at meron kang authority na magsalita laban sa sakit karamdaman.
Kasi meron kang authority. Pwede mo sabihin, my body is not my own. I have been bought with a price. Tinubos ng dugo ni Kristo Jesus ang katawang ito. Amen. Anong gagawin mo sa katawan mo ngayong save ka na? I-offer mo, Lord, here's my body. I offer it to you, Lord. Offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sabi ng NIV. So ang spiritual act of worship natin ay hindi, I love you, Lord, kada Sunday lang. Kundi pag-aalay ng katawan. Panginoon, itong katawan ko, gamitin mo. Gamitin mo mag-preach, Lord. Gamitin mo ang tinig ko, Lord, para mag-preach ng salita mo. Gamitin mo ang dila ko, Lord, na hindi magsalita ng nakakasakit sa kapwa, kundi magpapala. Gamitin mo ang kamay ko, Lord, na maging pagpapala. Present your bodies as living sacrifice. Sa ibang translation yan, maaaring mabasa ninyo, yourself. Pero body talaga yan siya. Body ninyo. Amen. Anong gagawin sa soul? Verse 2. Anong gagawin sa soul? And do not be conformed to the pattern of this world. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang sabi ng NIV sa first edition ng NIV, do not be conformed. Napakabilis na ni Sister Grace, masasabayan niya ako dyan eh. Do not be conformed any longer sa NIV. Nasa yung new edition, first edition. Do not be conformed any longer to the pattern of this world. No longer. So ibig sabihin na tayo ay na-conform dati. Dati ganun tayo mag-isip. Ilang taon na tayong lumalakad sa mundong ito bago ka maging born again? Ilang taon na? Kung ikaw ay 20 years old, tsaka ka na born again. So, ibig sabihin niya, 19 years, naglalakad ka sa mundong ito. Kasi nung 1-year-old ka, hindi ka pa maaaring nakakapaglakad, gapang ka pa. Pero 19 years, nandito ka sa mundong ito. 20 years, bago ka tumanggap sa Panginoon. Ang paraan mo ng pag-iisip. Amen. Ang paraan mo ng pagdidesisyon, ang alam mo, dito sa mundong ito ay ito lang. Kakapain mo ito, kakain ka ng ganito, gagawin mo ito. Yun yung pamamaraan natin sa mundo. Ngayon na na-born again ka, meron ka ng bagong reality. Ang bagong reality mo, kaharian ng Diyos. Nasaan yun, Pastor? Hindi mo nakikita. Totoo ba yun, Pastor? Hindi ko nakikita. Totoo. In fact, ang lahat ng nakikita mo ay nanggaling sa hindi nakikita. Right? Ang sinabi ng Panginoon, in the beginning, God created the heavens and the earth was formless and void, walang laman, empty. And the Spirit of God was hovering over the face of the deep. Nag-hover. And God said, everybody say, God said. God said, nagsalita ang Diyos. Nakikita mo ba ang salita? Hindi. At nagsalita ang Diyos. God said, let there be light. And there was light. Meron kang nakikita. Pero ang lahat ng bagay ay nagmula sa hindi nakikita. Saan siya hindi nakikita? Yung salita ng Diyos. Hindi nakikita ang nag-create ng lahat ng bagay na nakikita. Pastor, yung TV ba ginawa ng salita ng Diyos? Hindi. Pero ang sangkap niyan, lahat. Kaya tayo nagkakagawa ng TV. Itong mga ito, nakakagawa ka kasi may puno, may mga metal, mga mineral sa lupa. Pero lahat ng yan, sinabi ng Diyos. At nagkaroon nga. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag. At nagkaroon. Sinabi ng Diyos ng ganito. At nagkaroon. At lahat ng iyon, sa lahat ng nakikita mo, nang galing doon sa mga bagay na sinabi ng Diyos. So hindi nangangahulugan na kung hindi mo nakikita, hindi totoo. Sa katunayan, ang mga bagay na hindi nakikita, yun pa yung mga bagay na nagpanganak sa mga bagay na nakikita mo sa ngayon. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Kaya hindi nangangahulugan na isang bagay hindi mo nakikita, hindi totoo. Ang Diyos ba totoo? Nakikita mo ba ang Diyos? Pero kahit na maniwala ka o hindi, ang Diyos ay totoo. Kahit maniwala ka sa langit at sa impyerno o hindi, ang langit at impyerno ay totoo. Amen. Pero tayo, ang realidad natin ay ganito lang. Kung hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Para lang tayo nung sinasabi nung professor.
Na to see is to believe. Sabi niya sa mga estudyante, hindi totoo ang Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nyo nakikita. Kapag hindi nyo nakikita, hindi totoo. Sabi ng isang estudyante na Kristiyano, umaattend yun dati sa In Christ Ministries. Sabi niya, Prof, hindi ako mag-agree sa'yo. Right? Ang Diyos ay totoo. Sabi, paano mo mapatunayan? Lumapit yung estudyante. Sabi niya sa harapan, mga kaklase, alam niyo ba na yung professor natin ay walang utak? Wala siyang brain. Sabi niya, paano mo naman ako nasabi na walang brain? May brain ako. Sabi niya, nakikita mo ba? Hindi ko nakikita. So therefore, wala kang brain. Wala kang utak kasi hindi mo nakikita. To prove the point na kung ano man ang hindi mo nakikita, it doesn't mean na hindi nag-i-exist. Amen. Hindi nakikita. Ang Diyos hindi nakikita, ang Espiritu ng Diyos hindi nakikita, si Jesus hindi nakikita, pero sabi niya, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Paano mo nakikita ang mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya? Kapag alam mo sa salita ng Diyos, kasi ito ay katotohanan. Amen. Kung ano ang nakikita mo dito na sinasabi ng salita ng Diyos, kahit hindi mo makita ng mata mo, totoo yun. Panampalatayanan mo. At yun magmamanifest sa buhay mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Romans chapter 12 verse number 2, ang sabi ng Phillips nito, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Matagal na nating pinipreach ito. Kung matagal-tagal na ninyo akong kasama, ang tagal na nito, na lagi kong, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Yung mundong ito ay merong tinatawag na molding chair. Kung uupo ka lang sa mundong ito, umupo ka lang, molding chair niya, at pababayaan mo lang ang mundo kung paraan mo mag-iisip sa Google, YouTube, Facebook, kung ano-ano pa. Kung pababayaan lang natin ang mundong ito, huhubugin niya yung isipan mo. Ipo-form niya. Pupormahin niya ng katulad ng pagporma ng mundo. So kaya ang paraan mo ng pag-iisip, paraan mo ng pagsasalita, ang action mo ay parang taga-mundo. Kasi ang mundo ang humuhubog sa'yo. Amen. Sinasabi ng mundo na ganito ka na, magpakasaya ka na lang kasi matanda ka na. Ay, wala ka na magagawa kasi ganito ka na. Ay, ang bata naman, isaya mo ang buhay mo kasi magpakasaya ka lang, hindi totoo yung mga ganyan. Ang realidad ay, ikaw talaga nagpapasya niyan. Ikaw magsasabi kung ano ang totoo, kung anong nararamdaman mo, yun. Lahat ng yun kaisipan ng sanlibutan. Na kung ipababayaan lang natin, ihuhubugin ka niya. So ang paraan mo ng pag-iisip, paglakad sa mundong ito, baka mundo. Hindi mo na-realize ang katotohanan ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na-experience ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo na-experience ang Diyos sa buhay mo na totoo ang Diyos. Hindi mo na-experience ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbago ng buhay. And more than that, ewan ko kung may experience mo si Lord pagdating na ng wala na yung buhay. Pero don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within. From within. Pabayaan nyo na i-remold kayo ng Diyos. Kasi na-mold tayo ng mundo. Ngayon, kailangan nating ma-remold ng Diyos from within so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves towards the goal of true maturity. Kaya yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. And I pray mga kapatid, na hindi lamang tayo nakakarinig ng mensahe, na makonvict tayo ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos, na bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ito ka. You have been born again by the Word of God. You will be sustained by the Word of God. And you will be renewed by the Word of God. You will be washed by the Word of God. Yung washing naman, ito naman sa Ephesians chapter 5, huwag kayong mag-alala, hindi na tayo magtatagal. Ephesians chapter 5 verse 25 to 26. Husbands, love your wives. Lahat ng
Wives, magsabi ng Amen. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Binigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Verse 26, that He might sanctify and cleanse her, yung wife niya, yung bride, yung church, with the washing of the water of the Word. Ang salita ng Diyos ay hinihintulad din sa water of the Word. Washing. Kaya pabayaan natin, sabi diyan, pabayaan ninyo na tayo ay hugasan ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ang ibig sabihin yan, during the week, halimbawa, kung ano-anong nasa isipan natin, dala-dala ng ating mga nararanasan. Amen. Nararanasan natin, siguro paglabas natin dito, hindi natin naalis yung pressure, sabihin natin, ang nangyayari sa paligid mo, halimbawa, grabe na yung pressure, grabe na yung problema mo, parang hindi ka na alam niyo, hindi ka na makalunod ka na sa problema. Parang, Lord, hindi na ako makahinga. Naranasan niyo na ba yun? Parang, meron kayong parang problema, suliranin na parang, Lord, grabe naman to. Parang hindi na ako makahinga. Dahil sa pressure na nararanasan natin, minsan nakakapag-isip tayo ng, oo nga siguro, hindi na yata mangyayari ito. Wala na yata pag-asa ito. Ay, hindi na talaga yata maayos yung pamilya ko. Wala na talagang mangyayari. O hanggang dito na lang ako. Nakakapag-isip man tayo ng ganon. Subalit pagdating natin sa church, bigla tayo nahuhugasan. Ay, biglang nawawala yung mga pag-iisip mo lang, wala na yata talaga. Nabibigyan ka ng nananariwa siya. Na Lord, may pag-asa. Pwede kong ilagak ang pagtitiwala ako sa iyo. Amen. At kung ano man ang ating mga naiisip sa atin, na nagpapahina, nahuhugasan tayo ng salita ng Diyos. So the Word of God, the importance of the Word of God in our spiritual growth is that it saves or it washes. It saves, it renews, and washes our soul. Ang ating kaluluwa, mga kapatid, ay kailangan niya ng saving. Whether you believe that or not, kailangan nating ma-renew ang ating kaisipan ayon sa salita ng Diyos. Ang ating emosyon ay kailangan nating maipasakop sa salita ng Diyos. Ang ating mga pagpapasya, yun yung soul, mind, will, and emotion. Yung paraan natin ng pagpapasya at paglakad sa buhay, kung bakit tayo nagpapasya ay ayon sa kung papaano ka nag-iisip at kung papaano ano ang nararamdaman mo. Madalas ang pagpapasya mo, 99% na pagpapasya mo ay galing doon sa nararamdaman mo at doon sa iniisip mong tama. O iniisip mo anumang reason yan, your mind, your emotion, ay ang basis ng kung paano ka magpapasya. Ang lahat ng iyon ay sangkap ng iyong kaluluwa, mind, will, and emotion. Dapat yan siya mapasakop sa salita ng Diyos upang ang ating paglakad sa mundong ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Na lumalago tayo, ginagamit tayo ng Panginoon, at nagiging pagpapala tayo sa mundong ito, lumalago tayo katulad ng ating Panginoong Jesus.